matandang babae na si Eleanor Amami ay hindi isang tipikal na matandang nakikita mo kung saan-saan lamang dahil matanda siya na punong-puno ng karangyaan at kayamanan sa buhay na ito. Dulot na rin sa mga investment at mga business na kanyang binuo noong bata pa lamang siya. Kaya talaga namang kung pera lamang ang pag-uusapan, ni minsan sa buhay ng matandang si Eleanor ay hindi niya ito pinroblema, na kung saan ang buhay niya ay umiikot lamang sa pagpapalago ng kanyang mga ari-arian. Ngunit marami ang magbabago. Sa kanyang pagtanda kasi ay marami siyang napagtatantong mga bagay. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, 20 taon na ang nakararaan, ay inisip ni Eleanor na para hindi siya malungkot ay sisiguraduhin niya na lamang na magtatrabaho siya hanggang sa kanyang makakaya, hanggang sa tuluyan na siyang hindi makakilos o masyado na siyang matanda para gawin ito. Ngunit sa kanyang pagtanda ay napagtanto niya na sinayang niya ang napakarami niyang mga oras para magpalago ng pera na hindi niya naman magagamit kapag siya ay namatay. At sa mga pagkakataon ng buhay niya na ito, ay nawalan na siya ng halaga sa pera. Ngunit hindi niya na nga rin mababalik ang panahon. Kahit na gaano pa karami ang pera niya, ay patanda siya ng patanda sa bawat mga araw na lumilipas. Noon ay hindi na rin iniisip ni Eleanor na magkakaroon pa siya ng panibagong asawa. Simula nang mamatay ang kanyang dating karelasyon. Pero talaga namang hindi mo madidiktahan ng tadhana. Matapos kasi ang 20 taon niyang pagiging byuda, ay meron siyang makikilala sa kanyang buhay na talaga namang babago sa pananaw niya sa maraming mga bagay at babali sa kanyang mga paniniwala. Isang umaga kasi ay nakatanggap ang matandang si Eleanor ng isang liham. At ang laman ng liham na iyon ay iniimbitahan siya sa isang art exhibit na gagawin malapit sa kanilang lugar. Dahil nga kilala ng maraming mga politiko at mayayamang mga negosyante, ang matandang si Eleanor ay talaga namang hindi na bago para sa matanda ang makatanggap siya ng ganitong mga imbitasyon. Pagkabasa ni Eleanor ng sulat, ay agad niya itong binaba sa kanyang mesa at tinabi sa iba pang mga liham ng tanggap niya nitong nakaraang mga linggo. Talaga namang siksik ang schedule niya, pero ni isa sa mga imbitasyon na kanyang nakukuha ay wala siyang lakas na puntahan ng mga ito. Para kasi sa matanda, sa edad niyang ito ay kailangan niya na lamang magpahinga. Ayaw niya nang makipag-usap pa sa mga tao na hindi niya naman talaga gusto at ginagawa niya lamang para mapalago ang kanyang koneksyon. Kaya naman tinawag niya ang kanyang sekretarya at kaibigan na rin na si Clara, na kung saan si Clara ay matagal nang nagtatrabaho sa kanya sa loob ng 4 na dekada. Clara, pakitanggal naman to sa lamesa ko. Pakibasa na lang ulit, tapos itapon mo na kung wala namang mahahalaga dyan. Pagutos niya kay Clara. Bakit? May problema ba? Parang dati lagi ka namang pumupunta sa mga ganito ah. Tanong ni Clara sa kanya, na may pag-aalala sa mga mata nito. Tumingin sa malayo ang matandang si Eleanor. Wala namang problema. Wala lang talaga akong lakas na pumunta pa sa mga ganyang pagtitipon. Hindi ko lang nakikita yung rason bakit kailangan ko pang pumunta sa kanila. Saad nito, habang si Clara naman ay iniisa-isa ang mga envelope na nasa harapan niya. At doon ay napansin niya ang imbitasyon sa matanda para sa isang art exhibition. Oh, ito, bakit tayo mong pumunta dito? Saad ni Clara habang inilalapag ang envelope sa harap ng kanyang boss. Napatingin naman si Eleanor sa kanya. Bakit? May importante ba tayong kailangang gawin dyan? Napangiti si Clara nang sabihin ito ng kanyang boss. Tignan mo yung artist dito. Kamag-anak nyo yan. Alam ko kung hindi ako nagkakamali, apo mo siya. Kasi anak siya ng anak ng pinsan mo. Nakakalito pero siguradong matutuwa yun kapag nakapunta ka dito. Sige na, pilitin mo na yung sarili mo. Kesa manghina ka naman dito. Wala kang ginagawa sa opisina. Buong araw ka lang may pinipirmahan. Mas maganda na baguhin mo naman yung environment na nakikita mo. Pagbibili ni Clara, sabay kuha ng iba pang mga envelope at iniwan lamang ang imbitasyon ng art exhibit sa harap ng matandang si Eleanor. Pinag-isipang mabuti ni Eleanor ang sinabi ng kanyang sekretarya. At hindi nga kalaunan, pagsapit ng nakatakdang araw, ay tuluyan na rin naman siyang pumayag. Bumili siya ng kanyang panibagong kasuotan na
susuotin niya para sa pagtitipon na iyon. At nang makita nga ni Clara kung gaano kaganda ang kanyang matandang boss, ay hindi nito mapigilan na mapangiti. Alam niya kasi ang pinagdadaanan ni Eleanor na kung saan ay puro lamang ito trabaho, na nawawalan na nga rin ito ng oras para sa kanyang sarili at pamilya. Buti naman ma'am, pumayag po kayo sa naging suggestion ko. Masayang saad ni Carla sa matanda. Ngumiti lamang sa kanya si Eleanor at binili na niya ang kanyang sekretarya kung anong mga kailangan gawin habang wala pa siya. Sakay-sakay ng isang magarang sasakyan ay bumaba si Eleanor papasok sa art exhibit na kung saan ay agad siyang nakilala ng maraming mga tao na naroroon. Binati ng guard ang matanda, sabay kuha ng susi ng kotse nito para iparada sa ilalim ng establishmento. Ngumiti naman si Eleanor. Ngunit dito pa lang pala magsisimula ang mga sorpresa sa kanyang buhay. Nang makapasok kasi siya sa exhibit, ay laking gulat niya nang salubungin siya ng isang matipunong lalaki. Nasa 30 taong gulang na ito. Ang lalaking ito ay nagpakilala sa kanya bilang si Alex, na kung saan ay sinabi niya na isa siyang art enthusiast at mahilig siyang pumunta sa mga exhibit katulad nito. Oh really? Parang ngayon lang kita napansin. Saad na Eleanor sa binatang lalaki na nasa kanyang harapan. Hindi naman siya nag-iisip ng kung ano paman sa dahilan kung bakit nilapitan siya ni Alex, dahil kung tutusin ay halos pwede niya na nga itong maging apo. Ako rin ngayon lang din kita nakita. May kasama ka ba? Tanong ni Alex sa kanya. Umiling naman si Eleanor. Wala, yung driver ko lang. Naimbitahan lang din kasi ako dito. Ang sabi ng sekretarya ko, isa daw sa mga artworks ng apo ko, yung nakadisplay dito. Pagpapaliwanag ni Eleanor. Nabuhayan naman ang mga mata ni Alex nang sabihin ito sa kanya ng matanda. Talaga ba? Huwag mong sabihin apo mo si Alexander. Saad nito sa kanya. Namangha naman si Eleanor dahil kilala ni Alex ang kanyang apo. At dito ay kinuwento na ni Alex na matalik niya daw na kaibigan ang apo ni Eleanor. Nga lamang nung mapagkakataong ito ay wala si Alexander doon para sana makumpirma ni Eleanor kung totoong kaibigan ba talaga ito ng kanyang apo. Pero labis namang natuwa ang matanda dahil kahit papaano ay merong matatalik na kaibigan ng kanyang apo na sumusuporta sa mga ginagawa nito. Lalo lamang lumalim ang naging pag-uusap ng dalawa hanggang sa napunta na nga sila sa usapan tungkol sa kanilang personal na mga buhay. Hindi inaasahan ni Eleanor na mag-enjoy siyang makipag-usap sa isang lalaki na sobra pa sa doble ang taon na tanda niya. Hanggang sa paglipas nga ng mga oras ay nakaupo lamang ang dalawa habang malalim na nag-uusap. Tumatawa si Eleanor sa bawat mga birong binibitawan ni Alex sa kanya at ang pakiramdam na ito ay napakatagal niyang hindi naramdaman simula nang mamatay ang kauna-unahan at pinakamamahal niyang asawa. Hanggang sa hindi nila namamalayan ay 10:00 na pala ng gabi. Kinikailangan ng umuwi ni Eleanor dahil meron pa itong kikitain noong araw na iyon. Nakakalungkot naman, kailangan mo nang umalis. Pero ito yung number ko kung sakaling gusto mo akong tawagan. Ready ako anytime. Saad ni Alex habang binibigay sa matanda ang kanyang calling number. Sabay halik sa pisngi ng matanda. At simula ng engkwentro nilang iyon ay hindi na mawaglit pa sa isipan ni Eleanor ang binatang kanyang nakausap. Nagpakilala kasi si Alex bilang isang binatang lalaki na walang asawa at mga anak. Kaya naman iniisip ni Eleanor na wala namang masama kung magkakaroon siya ng gusto sa lalaking ito, lalo na at byuda rin naman siya at matatanda na ang kanyang mga anak. Kaya naman, simula ng pagkakataon na una silang magkita ay nasundan pa ito ng napakarami pang mga okasyon na kung saan kung minsan ay pumupunta sila sa paboritong coffee shop ng matandang si Eleanor na hindi nga naglaon ay napakahirap para sa matanda na hindi mahulog ang kanyang kalooban para sa mapagmahal, mapagkalinga at nakatatawang lalaki katulad ni Alex. Ngunit sa likod ng utak niya ay alam niya namang matanda na siya at imposibleng magkagusto sa kanya si Alex nang wala itong gustong makuha pabalik. Hanggang sa isang araw ay tuluyan nang ang inamin ni Alex ang kanyang nararamdaman para sa matanda. Ginawa niya ito sa pinakaromantikong paraan na naiisip niya. Inaya niya si Eleanor para sa isang dinner na gaganapin sa taas ng isang magarbong gusali
kung saan tanging mayayaman na mga tao lamang ang nakaka-afford na magrenta ng lugar na ito. Labis na nagulat sa Eleanor sa hinandang sorpresa sa kanya ng lalaki. At nang dahil nga dito ay tuluyan ng sinagot ng matandang si Eleanor ang panliligaw sa kanya ni Alex. Ngunit hindi niya inaakala na isang buwan pa lamang simula nang sagutin niya si Alex ay aayain na siya ng lalaki para sa isang kasal. Nag-aalangan man siya pero tuluyan na nga ring pumayag si Eleanor. Pakiramdam niya kasi ay wala naman na dapat siyang panghinayangan sa kanyang buhay. Lahat ay pwede niya nang gawin lalo na at nasa dapit hapon naman na siya ng buhay niya. Ayaw niyang mamatay nang may pinagsisisihan siyang desisyon. Kaya 3 buwan pa lamang simula nang sagutin ni Eleanor si Alex ay tuluyan nang naganap ang kanilang kasal. Napuno ang venue ng kasal nila ng mga kaibigan, kamag-anak at malalapit na tao sa buhay ni Eleanor. Ngunit ang nakapagtataka ay wala ni isa sa mga kaibigan ni Alex ang pumunta para sa pag-iisang dibdib ng dalawa na nagdulot para magduda ang mga tao sa tunay na intensyon ni Alex kung bakit papakasalan niya ang isang matandang babae na napakaraming pera. Ngunit sa kabila ng mga pagdududa na sinasabi ng mga kaibigan ni Eleanor sa kanya ay hindi niya ito pinansin. Bagkus, puso niya ang kanyang inuna at alam niyang masaya siya sa tuwing nakakasama niya si Alex sa araw-araw niyang mga ginagawa. Hindi rin kalaunan ay tuluyan ng tumira si Alex sa magarbong mansyon na bahay ng matandang si Eleanor. At sa kabila man ng mga pagdududa ng mga kamag-anak ni Eleanor at kaibigan sa kanya ay pinatunayan ni Alex na totoong mahal niya si Eleanor, na kung saan kahit tumagal na nga ng 1 taon ang kanilang pagsasama ay hindi nagbago si Alex sa kung paano niya inaaruga at minamahal si Eleanor. Kaya naman hindi rin nagtagal, unti-unti nang napanatag ang kalooban ng mga kamag-anak ni Eleanor sa tunay na intensyon ni Alex sa kanya. Kahit kasi mag-asawa na sila ni Eleanor at napakaraming pera ng matanda, ay nagpapatuloy pa rin si Alex sa kanyang trabaho. Gusto niya pa rin na nabibigay niya ang mga gusto ni Eleanor gamit ang sarili niyang pera. Samantala, ramdam naman na ng sekretarya ni Eleanor na si Carla na nagiging masaya na ang buhay ni Eleanor, na kung saan ay natutuwa siya sa tuwing nakikita niyang nakangiti si Eleanor na gumigising sa umaga. Hindi katulad ng dati na lagi lamang itong nakabusangot at nagtatrabaho ng buong magdamag sa kanyang opisina. Ngunit nababahala pa rin si Carla dahil hindi lamang boss ang tingin niya kay Eleanor, kundi ay matalik niya na itong kaibigan sa loob ng 4 na dekada. Kaya naman, kahit na napanatag na ang kalagayan ng maraming mga kaibigan ng matanda tungkol sa tunay na intensyon ni Alex kung bakit niya pinakasalan si Eleanor, ay hindi naman napanatag si Carla. Kaya naman dumating sa punto na nag-hire na siya ng private investigator upang malaman kung ano nga ba ang totoong buhay ni Alex, na hanggang ngayon ay misteryo pa rin dahil maski si Eleanor ay hindi pa rin alam kung saan nga ba nagmula si Alex at kung bakit napunta ito sa kanilang bayan. Ang tanging paliwanag lang kasi na sinasabi ng lalaki ay bago lamang siya sa bayan nila Eleanor at napunta siya doon dahil sa isang trabaho na hindi niya pa rin naman diretsong sinasabi. Bakit ba ayaw mong sabihin kung ano talaga ang trabaho mo? Minsang pagtatanong ni Eleanor sa kanyang asawa na si Alex. Ngumiti lamang sa kanya ang lalaki. Sinabi ko na nga diba noong unang araw na magkakilala tayo, dropshipping yung trabaho ko. Sadyang hindi ko lang talaga matukoy partikular kung ano yung ginagawa ko doon kasi paiba-iba yung ginagawa ko sa kumpanya. Pero kayang-kaya ko naman magtrabaho kahit nandito lang ako sa bahay. Pagpapaliwanag ni Alex, sabay halik kay Eleanor. Nang dahil dito ay hindi na nga nagawa pang tanongin ni Eleanor ang kanyang asawa tungkol sa bagay na iyon. Masaya na lamang siya dahil nakakapiling niya ito araw-araw. Pero balik muna tayo sa kanyang sekretarya na si Carla, na matapos makipagkita sa isang private investigator na kung saan ang pinambayad niya dito ay sarili pa nga niyang pera. Pero masaya siya sa kanyang ginagawa dahil alam niya na ginagawa niya ito para sa kanyang kaibigan. Inabisuhan naman siya ng private investigator na kakailanganin ito ng 1 buwan para tuluyang maimbestigahan si Alex, na masaya namang tinanggap ng babaeng si Carla. Nang makauwi sa mansyon si Carla ay naabutan niya ang mag-asawa na si Eleanor at si Alex na magkasamang nagkakape habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Nang makita niya ito ay nakokonsensya siya sa kanyang ginawa
dahil pakiramdam niya na ninanakawan niya ng kasiyahan si Eleanor. Ngunit malinis naman ang kanyang konsensya. Gusto niya lamang talaga malaman kung totoo nga bang mga sinasabi ni Alex. Ayaw niya naman na masaktan si Eleanor. Buong gabi ay hindi makatulog si Carla. Natatakot siya na baka magkaroon ng negatibong resulta ang kanyang ginawa, na baka may malaman siya tungkol kay Alex na talaga namang ikakawasak ng puso ng kanyang kaibigan. Hanggang sa dumating na nga sa punto na iniisip niya na kung sakaling magkaroon ng negatibong resulta ang investigasyon na pinagawa niya, ay hindi niya na lamang ito sasabihin sa kanyang kaibigan, lalo na at matanda na si Eleanor. At kung tutuusin ay nasa dapit hapon na ito ng kanyang buhay. Ayaw niya naman na nakawan niya pa ito ng kasiyahan sa mga huling araw nito. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi namamalaya ni Carla na isang buwan nang nakalilipas. Kaya naman nakatanggap siya ng tawag mula sa private investigator na kanyang hinire. Nakiusap ito sa kanya na magkita sila sa isang restaurant malapit sa kanilang lugar na agad namang sinang-ayunan ni Carla. Pero talaga namang hindi siya nakahanda sa sorpresa at mga impormasyong kanyang malalaman. "O Carla, saan ka pupunta?" Saad ng matandang si Eleanor nang mapansin niyang nagbibihis si Carla. Hindi naman kasi ito kalimitang umaalis sa kanilang bahay, kaya naman nakapagtataka sa tuwing may mga pagkakataon na nagbibihis si Carla at may balak na gumala. Wala, may kikitain lang akong kaibigan. Matagal na naming pinag-uusapan na magkikita kami." Pagpapalusot ni Carla. Tumango naman sa kanya si Eleanor na walang ka-idea sa kanyang mga pinaplano. Pero napansin ni Carla na aalis din si Eleanor noong araw na iyon. Kaya naman nagtanong na rin si Carla kung saan ito pupunta. Sinabi ni Eleanor na magkakaroon sila ng isang dinner date ng kanyang asawa na si Alex sa isang 5-star restaurant. "Di ba ma'am, kaalis niyo lang kagabi? Kumain na rin kayo sa 5-star hotel kahapon ah?" Pagtatakang tanong ni Carla. Ngumiti naman si Eleanor at napakamot sa kanyang ulo habang hinihimas ang purong puti niyang mga buhok na dulot ng katandaan. "Ewan ko pero kasi gusto ni Alex na araw-araw kaming umaalis. Siguro gusto niya lang na i-treasure yung mga panahon na malakas pa ako at kaya ko pang gawin yung mga bagay-bagay," sagot naman ni Eleanor. At nang dahil dito ay mas lalo lamang lumago ang pagdududang nararamdaman ni Carla. Iniisip niya na talaga namang hindi magugustuhan ni Eleanor ang magiging resulta sa pag-iimbestigang pinagawa niya. At talaga namang hindi siya nagkakamali. Pagkarating niya kasi sa restaurant na pagkikitaan nila ng kanyang private investigator, ay hindi na nga ito nagpasikot-sikot pa. Merong seryosong ekspresyon sa muka ang private investigator pagkaupo pa lamang ni Carla sa kanilang table. Sabay sabi ng mga katagang, "Kailangan mong paluyuin yung boss mo kay Alex. Hindi siya mapagkakatiwalaang tao." Sad nito sa kanya. Laking gulat ni Carla sa kanyang mga narinig at halos hindi niya maproseso ang impormasyong kanyang nalalaman. "Anong ibig mong sabihin? Ganun ba talaga siya kasama?" Sad nito sa kanya na hindi pa rin siya makapaniwala. Pagkatapos ay biglang nilabas ng private investigator ang isang envelope na puno ng mga larawan. Ito ay mga litrato ni Alex kasama ang iba't ibang mga babae na kung saan marami sa mga litratong ito ay makikitang pumapasok sila sa isang kasino, sa mga restaurant at sa mamahaling mga hotel. Pero hindi pa pala doon natatapos ang sorpresa. Dahil napag-alaman na wala pala talagang trabaho ang lalaking si Alex. Ibig sabihin lamang nun ay sa tuwing nagpapaalam ito na aalis siya upang magtrabaho ay kinikita niya lang pala ang kanyang mga babae at ginagawa ang kanyang mga luho na nakukuha niya dahil sa pera ng matandang si Eleanor. Mabilis ang tibok ng puso ni Carla dahil sa kanyang mga nalaman. Agad niyang naisip ang kalagayan ng kanyang kaibigan na si Eleanor at agad siyang nag-isip ng paraan kung paano niya ito matutulungan. Natatakot siyang komprontahin si Eleanor dahil ayaw nitong masaktan ang kanyang puso. Kaya naman umuwi siya ng hapon na iyon ng balisa at hindi alam ang kanyang gagawin. Nakatitig lamang siya sa pader habang hinihintay na makauwi ang mag-asawang si Eleanor at si Alex. Hanggang sa unang ngang nakauwi si Alex sa kanilang bahay dahil may inaasikaso pa si Eleanor sa kanilang kumpanya. "Oh, nasaan si ma'am?" Pagtatakang tanong ni Carla sa lalaking si Alex. "Nagpaiwan, may gagawin pa daw siya sa opisina." Seryosong saad ni Alex habang ang kanyang paningin ay hindi man lang nakatitig kay Carla na kinakausap siya.
Saan ka naman pupunta? Tanong ni Carla sa kanya nang mapansin nito na nagbibihis ng damit at nagpapalit ng sapatos ang lalaki. Bakit bang rami mong tanong? Sino ka ba sa bahay na to? Sekretarya ka lang naman ah. Mayabang na wika ni Alex na talaga namang ikinagulat ni Carla dahil sa tuwing naroroon si Eleanor ay mabait ang pakikitungo nito sa kanya. Hindi na nga nakapagpigil pa si Carla at sinabi na nito kay Alex ang kanyang mga nalalaman. Akala mo ba wala akong alam tungkol sa ginagawa mo kay ma'am? Saad nito sa lalaki. Hindi naman siya pinapansin ni Alex. Nag-hire ako ng private investigator. Booking ka na. Alam ko na pineperahan mo lang si ma'am para magawa mo yung mga luho mo, para makapambabae ka at para makapunta ka sa mga kasino. Pagbibintang pa nito kay Alex. Tumawa naman si Alex sa kanya na para bang hindi siya natatakot sa mga sinasabi nito. Ano naman kung ayun nga yung ginagawa ko? Sa tingin mo ba maniniwala sa iyo yung ma'am mo kapag sinabi mo yun sa kanya? Nababaliw ka na yata eh. O nasisiraan ka na ng ulo. Pang-asar pa nito kay Carla. Maya-maya pa ay kinuha niya na ang isa sa mga susi ng sasakyan ni Eleanor at dumiretso na sa parking lot upang mag-drive pa palabas nang bigla na lamang pigilan siya ni Carla. Hindi mo pwede itong gawin kay ma'am. Hindi mo siya pwedeng gagawin ng ganito. Buong pagmamahal yung pinakita niya sa'yo tapos ganito lang yung gagawin mo? Wika ni Carla habang hinaharangan ang dinadrive na sasakyan ng lalaking si Alex. Walang hintong busina naman ang sinagot sa kanya ni Alex. Sino ka ba sa buhay ni Eleanor? Ba't nangingialam ka? Mag-asawa na kami at wala ka nang magagawa dun. Hindi mo kami pwedeng paghiwalayin lang dahil sa walang kwenta mong aligasyon. Pasigaw nitong wika kay Carla. Hindi walang kwenta yung mga aligasyon ko. May mga patunay at ebidensya ako sa mga pinagagawa mong kalokohan kay ma'am. At pagkatapos ay inilabas na nga ni Carla ang mga larawan na nagpapakita sa mga kalokohang ginagawa ni Alex. Nanlaki ang mga mata ni Alex nang makita niya ito. Ngunit bigla siyang ngumiti na ipinigtaka naman ni Carla. Sigurado ka ba na gusto mong ipakita yan sa ma'am mo? Saad nito sa babae habang lumalabas sa sasakyan. Napataas naman ang kilay ni Carla sa sinabi ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito sa kanya. Wala lang. Iniisip ko lang na kung ipapakita mo yung mga picture na yan sa ma'am mo, sa tingin mo ba hindi madudurog yung puso niya? Sa tingin mo ba hindi siya malulugmok, malulungkot? Baka nga ikamatay niya pa pag nalaman niya yan eh. Kaya ikaw rin, baka ikaw pa yung maging dahilan ng pagkamatay ng pinakamatalik mong kaibigan ko no. Kaya kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka bago ka gumawa ng aksyon. Kung ayaw mo lang naman mawalan ng kaibigan. Pagbabanta pa nito kay Carla. Nang dahil doon ay halos hindi makagalaw si Carla dahil may punto naman talaga ang lalaking si Alex. At yun naman talaga ang kinatatakutan ni Carla na baka pag nalaman nito ni Eleanor ay tuluyan itong malugmok sa buhay at gugulin na lamang niya ang kanyang mga araw na nalulungkot. Maya-maya pa ay tuluyan na ngang nakalabas ng parking lot si Alex habang nakangiti na tinitignan si Carla. At noong gabing yun ay wala na nga lamang magawa si Carla kundi ang umiyak sa kanyang kwarto. Nalaman niya man kasi ang katotohanan, ngunit siguradong masasaktan niya ang pinakamamahal niyang boss at kaibigan kung isisiwalat niya ang impormasyong ito sa kanya. Ngunit magbabago ang kanyang isipan nang makarinig siya ng katok sa kanyang kwarto at nang pagbuksan niya ito ay talaga namang nagulantang siya sa kanyang nakita. Samantala para naman sa lalaking si Alex ay ginugol niya ang kanyang gabi. Noong araw na iyon na ginagawa ang kanyang mga bisyo at luho. Ilang mga babae ang sinama niya sa isang hotel at hindi mabilang na mga pera ang ginasta niya para sa kanyang bisyo sa kasino. Lahat ng ito ay galing kay Eleanor. Ano na ba Alex? Diba sabi mo bibilhan mo ako ng bahay? Hanggang kailan pa ba ako maghihintay? Saad ng isa sa mga babae ni Alex. Huwag ka nang mag-alala. Malapit na. Nararamdaman ko na nanghihina na yung katawan ng matandang yun. At kapag nangyari yun, lahat ng pera niya mapapasakin. Kaya konting hintay na lang. Pinapagod ko nga yun araw-araw eh. Tapos pinapakain ko ng mga pagkain na bawal sa kanya para mas mabilis siyang mamatay. Patawang saad naman ni Alex sa babaeng nasa balikat niya habang hinihimas nito ang kanyang braso. Ngunit talaga namang hindi handa si Alex
sa mga susunod na mangyayari sa kanyang buhay. Dahil kabaliktaran ng kanyang inaasahan, gumagaan na kasi ang kalooban ni Alex dahil napapansin niya na hindi naman nagsumbong si Carla sa kanyang boss. Naisip ni Alex na siguro ay gumana ang pananakot niya dito at hindi na nga guguluhin ni Carla ang kanyang buhay. Pero talaga namang nagkakamali siya. Hanggang sa isang araw nga ay nagising si Alex mula sa sirena at wangwang ng mga ambulansya. Doon ay napag-alaman niya na nawalan ng malay si Eleanor at pakiramdam niya na unti-unti nang natutupad ang kanyang mga plano. Sa wakas ay mapapasa kanya na ang lahat ng mga ari-ari ang maiiwan ni Eleanor kung sakaling mamatay ito. Ngunit habang hindi pa yun nangyayari ay tinago niya muna ang kanyang kasiyahan at nag-aalala siya kunwari na dumiretso sa ambulansya upang tignan ang kalagayan ng kanyang asawa na hindi niya nga man lang alam na nahimatay na dahil tanghali na siya kung magising araw-araw. Sa ospital ay napag-alaman na meron palang malalang karamdaman si Eleanor. Meron itong cancer sa kanyang prostate gland na matagal tinago ng matanda at si Carla lamang ang nakakaalam nito. Mahirap man para kay Carla na hindi pansinin na may sakit ang kanyang amo, ngunit kinakailangan niya itong gawin para sa kanilang plano. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi na nga muli pang nadilat ng matandang si Eleanor ang kanyang mata. Noong mapagkakataon na ito ay nasa 80 taong gulang na siya at tila ba sinisingil na siya ng kanyang katawan sa lahat ng pagod na kanyang ginawa noong bata pa lamang siya para mapalago ang kanyang mga pera at maparami ang kanyang mga ari-arian. Panahon na para siya ay magpahinga. Pero dito pa lang pala nagsisimula ang mga magkakasunod na kaganapan. Nagugulantang sa buong pamilya, mga kaibigan at kakilala ng matandang si Eleanor. Noong araw kasi ng libing, pakiramdam ni Alex na siya ang pinakamasaya at pinakaswerteng tao sa mundo dahil 1.5 taon lamang ang kanyang tiniis na makasama ang matanda. Ngayon ay mapapasa kanya na ang lahat ng mga ari-arian at pera nito. Hindi na nga makapaghintay pa si Alex na makausap ang abogado ng matanda para malaman kung paano niya makukuha ang lahat ng mga ari-arian ng yumaong si Eleanor. Kaya naman tinawagan niya na ang kanyang mga babae dahil bukas na bukas rin ay gusto niyang makapagkita sa mga ito upang sabay-sabay silang i-treat sa isang mamahaling restaurant at sabay-sabay din silang dalhin sa isang hotel. Ngunit bilangguan pala ang diretsyo niya ng hapon na iyon. Nang makausap niya na kasi ang abogado ni Eleanor ay talaga namang nawindang siya sa kanyang nalaman. Napag-alaman niya kasi na si Carla ang makakakuha ng lahat ng mga ari-arian, mga pera at lahat ng mga bagay na pagmamay-ari ni Eleanor na kung saan bago pa sila ikasal ay nakapangalan na pala kay Carla ang lahat ng mga ito kaya hindi natatakot si Eleanor na magpakasal sa kanya dahil alam naman ng matanda na wala itong makukuha ni bitching kung duling sa kanya. Dahil isang matalinong matanda si Eleanor, dulot na rin sa napakarami niya ng karanasan sa buhay ay hindi siya maluloko ng kung sino-sinong lalaki lamang. Nang malaman ito ni Alex ay napatingin siya kay Carla na noong mga pagkakataon na ito ay nanlilisik na ang mga mata. At ano namang balak mong gawin sa pera ng asawa ko, Carla? Saad ni Alex na para bang siya pa ang inagrabyado. Lahat ng perang pinaghirapan ni Eleanor mapupunta sa bahay ampunan katulad ng pinangako ko sa kanya. At ni Piso ay walang mapupunta sa gahaman na katulad mo. Pasigaw na wika ni Carla habang punong-puno ng hinanakit ang kanyang puso. Hindi pa rin siya makapaniwala na patay na ang kanyang matalik na kaibigan na nakasama niya sa loob ng mahabang panahon. Bukod pa doon ay punong-puno na ng galit ang kanyang puso na nararamdaman para kay Alex. Walang kwenta. Hindi ako papayag na walang mapupunta sa akin. Kasal kami ni Eleanor. May karapatan ako sa mga bagay na iniwan niya sa akin. Pagwawala pa nito. Pero laking gulat niya nang biglang may pumasok na mga pulis sa loob ng kwarto at bigla siyang inaresto. Ang hindi niya kasi alam ay nakausap na pala ni Eleanor ang kanyang kaibigan na si Carla noong araw din na nalaman nito na nagloloko sa kanya si Alex at ginamit lang pala siya nito para sa pera. Kung saan ay nakapaglatag nga ng plano si Eleanor kapag siya ay namatay. At sinigurado niya na ni Piso ay walang makukuha si Alex sa kanyang mga pera. Nagsampa na nga rin siya ng kaso kay Alex, kalakip ng mga ebidensyang nakuha ng kaibigan niyang si Carla.
At pinangako naman ni Carla sa kanyang kaibigan na si Eleanor na gagawin niya ang lahat para mabulok sa kulungan si Alex. Hindi na nga rin nakapalagpas si Alex at tuluyan na siyang nabilanggo. Ilang mga buwan nang makalipas ay napatunayan ng hukuman na isa siyang manlolokong tao na ginamit na lamang si Eleanor para sa kanyang sariling kapakinabangan. Nabigay man ang hustisya na nararapat lamang na matanggap ni Eleanor, ngunit malungkot pa rin naman si Carla dahil wala na ang kanyang kaibigan. Pero pinangako niya naman na papalaguin niya ang negosyong naiwan ni Eleanor at gagamitin niya ang pera ng kumpanya para makatulong sa mga taong tunay na nangangailangan bilang pagpapakita na rin ng pagrerespeto at pagmamahal niya sa kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.